from Grace Mission College and taking the course of Bachelor Science of Secondary Education, major in Mathematics, and also the English side. This interview is a part of our academic achievements for science and technology. We have here questions about or related about your work that involves to use technology. This is the first question, sir. Can you, pwede po tayo magsayo na Tagalog? Can you explain the rule or responsibilities as a municipal assessor? Ayun, as indicated po sa local government code, ang municipal assessor are responsible for the sa maintain ng ng mga documents regarding the real property. Tapos kami nagbibigay ng mga assessment sa mga lupa, sa mga buildings for taxation purposes. Kami nagkakaroon ng systematic ng systematic na maintain ng assessment sa bawat bayan. Sir Alice, I have a question. How does science and technology help you in assessing the properties? Siyempre, malaking bagay kasi nga ang BLGF na yan ay nag-aay ng towards digitalization. Kaya kailangan namin talaga ang science and technology para mas mapa-improve at mapadali ang pag-assess. Ano pong mga kasangkapan o software ang madalas ninyong ginagamit dito sa opisina? Ang latest namin ginagamit, gaya nito dati nga namin empleyado, web-based system na ang gumawa nun ay IT from the provincial government. Then, terrain tools sa mapping, and mag-i-introduce ngayon ng GIS application. Maaari po ba kayo magbahagi ng isang proyekto kung saan naging mas madali o mas tumpak ang inyong trabaho dahil sa teknolohiya? Yung web-based, kasi mas madali ngayon ang pagkukompute. Once na inano mo lang siya, indicate mo lang yung mga data, automatic na siya mag-feed, mag-automatic reporting. Tapos at the same time, ang maintenance niya sa local government, sa provincial government na, kasi nga, hindi siya yung kagaya ng ibang system na binabayaran kada move may bayad. Yun, libre kasi nga in-house na ginamit ng provincial government. Hey sir, ano naman po yung mga pangunahing hamon na inyong nararanasan sa paggamit ng makabagong teknolohiya? Kasi syempre, kagaya ng mga ang ibang staff ko naman kasi hindi mga millennials yan. Babago pa lang siya sa computer. Kaya, introduce na. Kasi kailangan talaga na rin umabol ka sa digitalization. Kaya, dapat marunong din matuto. Thank you po. Sir, paano nyo po sinisigurado ang katumpakan ng mga record at pagtatasan ng ari-arian? Yun nga, may naman siya nasa system na siya kumbaga intact na siya. Hindi na siya magkakaroon ng changes kasi nga may control na ang provincial government. Hindi kagaya dati na pwedeng mabago. Ngayon naman, talagang na siya, nakapix na kumbaga dahil meron na siyang system na ginagamit. Thank you po. Good morning po, sir. How important is the use of digital mapping in your job po? Mas madali siya ngayong ma-identify. Kahit hindi ka na mag-field, pagpunta mo pa lang dun sa digital, kita-kita mo na siya. Sir, for last question po, ano po ang may ipapayo nyo sa mga students po na gusto magtrabaho sa ganitong field? Patuloy lang kasi mas napapanahon yan ngayon. Kayong kailangan ngayon kasi ang age natin ngayon, hindi na sa paurong, pa-packet na siya dapat. Kaya mas maganda nga yung naging digital na tayo. Yun ang ng bagong Pilipinas ngayon. Di ba?
Pakuha. Thank you very much, sir, for your participation in our activity in science technology. We have a small token. We have a small token for the time we took from during your office hours. We you. apologize for the simplicity of our gift, sir. Okay. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. Good luck sa inyo lahat. Thank you po. Picture tayo kay boss para